Naranasan mo na bang iwan ng taong iyong pinakamamahal? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at mais sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 5, verses 1 to 11, and I read it for you. Once while Jesus was standing beside the lake of Gennesaret, and the crowd was pressing in on him to hear the word of God, he saw two boats there at the shore of the lake. The fishermen had gone out of them and were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little way from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and let down your nets for a catch." Simon answered, "Master, we have worked all night long, but have caught nothing. But if you say so, I will let down the nets." When they had done this, they caught so many fish that their nets were beginning to break. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats, so that they began to sink. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Go away from me, Lord, for I am a sinful man." For he and all who were with him were amazed at the catch of fish that they had taken. And so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. Then Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on you will be catching people." When they had brought their boats to shore, they left everything and followed him. Naranasan niyo na po ba na kayo po'y iwan ng mga taong inaakala mong mananatili sa iyo? Pero ikaw ay pinagpalit, pero ikaw ay kinalimutan, pero hindi ka pinili. Napakasakit po ang maiwan. Isa marahil ito sa pinakamasakit na tagpo sa buhay ng tao, na ikaw ay iwan at ang puso mo ay mangungulilang lubusan. Ngunit hindi lahat ng pag-iwan ay masakit. Sa katunayan, mayroong pag-iwan na kamangha-mangha, nakakabilib. Ito yung pag-iwan alang-alang sa pagmamahal sa Panginoon. Ito ay pag-iwan sa pamagitan ng pakikinig sa pagtawag ng Diyos. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan po natin kung papaanong iniwan ni Pedro ang kanilang mga lambat at sumama kay Jesus. The Bible says, when they had brought their boats to shore, they left everything and followed Him. Iniwan nila ang lahat-lahat at sumunod sila kay Jesucristo. Nakita nila na ang taong ito ay ang Diyos. Nakita nila na si Kristo ang pag-asa. Nakita nila na mas higit si Jesus sa kanilang mga bangka. Nakita nila na si Jesus ang nagbibigay himala. Siya ang propeta, siya ang Mesiyas, siya ang anak ng Diyos. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, huwag kang magbingi-bingihan. Tumugon ka sa kanyang pagtawag. Maaaring dadalhin ka niya sa mga lugar na hindi ka pamilyar, hindi mo kilala ang mga tao, sa isang panibagong misyon. Pero lagi mong tatandaan na hindi ka pababayaan ni Jesus. Kung paanong hindi pinabayaan ni Jesus ang kanyang mga unang alagad sa kanilang pagmimisyon. Ganun din ang kanyang gagawin sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, biyayaan niyo po kami ng isang pusong marunong tumalima sa iyong banal na kalooban. Mapakinggan nawa namin palagi ang iyong tinig na nangungusap sa aming mga puso. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends.
Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.